Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal. Buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang iskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung paano man o magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa-tao sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mabuhay ka. Gusto nyo ba talagang mabuhay? Masarap mabuhay, no? At gusto natin yung nabubuhay tayo, nabuhay talaga. Kasi po pwede namang gumising ka kaninang umaga, buhay ka, pero may buhay ka ba? Yun yung tanong, no? May buhay ka ba? Pag sinabing may buhay, ano ba? May fulfillment ba sa buhay mo? Masaya ka ba? Yan. Kasi dito sa ating narinig na kwento, no, na isang talinghaga mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, mayroong iskriba na bagamat siya ay matalino,
itinuturing na scholars, pero hindi niya lubusang naunawaan yung kanyang pagiging, sabihin nating matalino, dahil lumapit siya kay Jesus, hindi para mas matuto, lumapit siya kay Jesus para subukin lamang kung sino sa kanilang dalawa ang matalino. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tanong na paano ba magkakamit ng buhay na walang hanggan. At sa tanong na ito, may dalawang buhay tayong dapat na ini-enjoy. Una, yung buhay ngayon. Ngayon. Kaya nga tanong ko kanina, ano ba? Buhay ka ba? Nabubuhay ka ba? O paano ba? Walang sigla, ang dami mong iniisip, ang dami mong pinoproblema. Gusto mo pa bang mabuhay? Pero, kailangan natin mabuhay ngayon. At pagkatapos ng buhay dito, may buhay pa sa kabila. May kabilang buhay. Kaya nga, no, sa mga kabataan, kapag namamatay ang isang tao, ang tinatawag natin diyan ay sumakabilang buhay na siya. Sa kabilang buhay, yan naman ay depende nga sa kung paano tayo nabuhay ngayon. O pwede kasing magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan o magkakamit tayo ng buhay na walang hanggang paghihirap. So nakadepende din sa ngayon. Kaya itinuturo ni Jesus sa Pariseo at maging sa lahat sa atin na mapaalalahanan din na dalawang bagay. Dalawang bagay pero nasa iisang salita. Kung gusto nating mabuhay at gusto nating magkamit ng buhay na walang hanggan, isang salita, pag-ibig. Kung iniibig natin ang Diyos, mabubuhay tayo. Kung iniibig natin ang kapwa, mabubuhay tayo. Yun nandyan ang susi. Kung bakit ka malungkot, kung bakit walang saysay ang buhay mo, kung bakit nakakaranas ka ng ganyan, na anumang kalungkutan o depression o anxiety, dahil sa pag-ibig. Either naghahanap ka ng pag-ibig na hindi mo matanggap-tanggap, hindi mo masumpungan, o kaya naman ayaw mong magbigay ng pag-ibig. Sige nga, ano bang source ng kalungkutan mo? Hindi ba yung taong minamahal mo? Yun ang source eh. Yun ang source ng kalungkutan natin kasi akala natin nagmamahal tayo kaya binibigay natin ang lahat pero hindi nasuklian. Nagkakaintindihan ba? Okay. Ngayon, tingnan natin, pagtuunan natin ng pansin, itong sinabi rin ni Kristo na yung pakikipagkapwa. Kasi doon natin dapat na ibibigay o na ipapakita yung sinasabi natin, ibigin mo ang iyong kapwa. O, sa tamang konteksto, ha? Hindi yung pag-ibig na lablaban lang ng lablaban, ha? Ngayon kasi sa mga kabataan, ang kahulugan ng pag-ibig, bembangan. Hindi ganon ang sinasabi ni Kristo. Kung bembangan ang pagkaunawa mo, hindi tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Pero ang sinasabing pag-ibig dito, nawa, no? Pagdating ng araw, pag dumating ang pagkakataon na hinihingi na ikaw ay tumulong at magpakitang habag, wag na wag mong kakaligtaan nito. At kailangan natin magtulungan para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Kailangan natin magtulungan. Kasi ganito, no? Naranasan nyo na bang sa mga nagdadrive dito, sa mga may sasakyan, naranasan nyo ng masiraan, maplatan kayo sa highway, sa NLEX o sa SLEX o kung saan man, naranasan nyo na ba yun? Yung ihinto ka sa kahabaan ng T-Plex, ng NLEX, tapos kahit anong para mo, walang gustong tumulong. Dahil marami ang natatakot, dahil marami ang scammer. Kunyari, nasiraan, pero kapag tinulungan, hold upin ka pa. Di ba may mga ganon? Marami magme-message sa iyo, hihingi ng tulong, pambiling gamot o kung ano man pangangailangan. Pero, nang i-scam lang.
Kaya maraming tao ang nadadala na magbigay ng tulong. Isa naman, tinulungan mo na, ikaw pa ang mali, ikaw pa ang may kasalanan. Ikaw pa nagkasala. Kaya, nahihirapan tayo tuloy ngayon magpakita ng ating habag sa mga taong nangangailangan ng tulong. Dahil marami sa atin nagiging mapang-abuso, nagiging mapagsamantala. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang scammer. Diba? Ang scammer, gawaing masama yan. Hindi ka magkakamit ng buhay na walang hanggan kung ipagpapatuloy mo ang pangi-scam kasi panloloko yan. At dahil sa ginagawa nating pangi-scam, maraming tao ang gustong tumulong pero nadadala at ayaw ng tumulong sa kanyang kapwa. Naintindihan ba? Yung deserving na tulungan, hindi na natin natutulungan dahil sa may ganito tayong takot o pangamba. Pero nandun din talaga yung hamon ng pakikipagkapwa. Yung bang, pipiliin mo ba na madala na tumulong o kahit naloko ka, tutulong ka pa rin. Kasi yun yung pakikipagkapwa-tao. Na hindi natin alam kung sino talaga yung nagsasabi at nangangailangan ng tulong. Bagamat kailangan natin maging mapanuri. No? Kasi dito sa Ebanghelyo natin, yung saserdote, Levita, ano ang ginamit nila para hindi tumulong? Para ma-justify yung kanilang hindi pagtulong? Sila ay maglilingkod sa dambana. Sila ay gaganap ng kanilang tungkulin. Para sa mga Hudyo, ituturing silang marumi kapag hinawakan nila yung taong may dugo. Kaya hindi nila tinulungan. Kaya yung isang Samaritano, na kahit na siya ay hindi, para bang, nung nakita niya yung isang lalaki, di naman tinanong na, teka, Samaritano ka ba o Hudyo ka? Teka, babae ka ba o lalaki? Teka, ano ba lahi mo? Wala naman sinabi. Kasi sa pagtulong o sa pagdating ng pangangailangan, hindi na ito usapin kung anong gender mo, kung anong lahi mo, anong apelyido mo. Ngayon kasi, di ba? Bakit ang daming away, ang daming gera? O dahil Palestino, ay hindi yan tutulungan. O dahil Israelita, dahil taga-Israel, ay hindi yan tutulungan. Pabayaan natin. Dahil taga-Ukraine, hayaan natin. Di ba? Ganyan na nangyari. Kahit sa bansa nga natin Pag ang isang bayan, ang isang nayon, ay, yan, Duterte yan, huwag tulungan yan. Ito, Marcos yan, huwag tulungan yan. So, nahahadlangan tayo. Ginagamit natin ang napakaraming justification para yung bang makipagkapwa-tao tayo. Pero huwag niyong hintayin. Huwag nating hintayin tayo mismo ang malagay sa sitwasyon na nangangailangan tayo ng tulong tapos wala nang gustong tumulong. Mahirap yan. Kaya nawa, sa linggong ito, mapagnilayan natin yung hamon nga na kapag dumating ang araw o oras na may mga ilangan sa iyo, huwag kang magdamot. Tumulong ka kahit sa mga pagkakataon na nakaranas ka na rin na lokohin. Amen?